tulad ni Torre, di ba? Sa paglabag niya sa konstitusyon, ginantimpalaan siya. Di ba? Si Rebullion, ni-retain. Sa paglabag niya sa konstitusyon, si Boying, Boying. Oo. Si J. Ruiz nga, nakipagkontrata sa gobyerno, ni-reappoint. Napakahalaga ba? Wala namang pwedeng mag-communicate na hindi nakipagkontrata sa gobyerno at walang masasabi na from day one, wala nang ginawa kundi sa halip na yung Pangulo ang depensahan. Sarili niya dinidepensahan. Mali yun. Yung kanyang scandal, so to speak. Tama man yun o mali, meron eh. Maraming ganyan. Wala namang inaalis eh. Mga revamp na yan, wala na naniniwala kasi wala namang tinatanggal eh. Tatanggalin mo yung pinakamatino, si Maynard Guevara. Sino matutuwa sa iyo niyan? Dahil lang hindi yung stand mo ay salungat. Talagang yun naman talaga ang trabaho ng Solicitor General. To correct. The People's Tribune, to correct. Ayun. To advise. Mali To yung pag ayaw niya yung advice, kahit tama, ayaw niya. O, kamote. But anyway, pero Tony gusto ko lang batiin yung mag-asawang si Doc Cherry Ballega tsaka si Judge Ballega. Nakita Oo, yes. Nung diba? Father's Day lang niya dinisplay ang kanyang kagwapuhan. Ganun ba? Eto pala, ang China pala, Sige. akala natin maapektuhan, medyo Hindi umaasa. hindi, marami siyang pinagkukunan aside from Middle East. Matali. Pwede siyang kumuha sa Russia. Ang Russia ay may langis. Opo. At dahil nga sinasanction yung mga ibang mga European countries, ayaw niyong kumuha ng langis galing sa Russia dahil kayo ay kampi sa Ukraine o hindi pinagbibili lahat ng China. Oo. Ang isa pa daw problema na hindi natin nakikita, bukod sa supply ng langis na direktong maapektuhan ng giyera. Opo. Since may giyera nga sa Middle East, yan pala ay tumataas. Pagkaganyan na giyera, yung palang mga tanker, yung mga malalaking mga barko na nagdadala ng langis kung saan-saan, lupalop ng mundo. Siyempre, insured yan. Paano kung lumubog yan, di ba? Tumataas ang premium ng insurance dahil sa mas malaking risk. Kasi baka matamaan ng missile na naligaw, di ba? O tumama sa mine, sa mina, di ba? Di ba, alam naman natin yan yung insurance base sa risk. Mas malaki ang risk, ibig sabihin, mas malaki ang likelihood na may mangyari yung risk, ay mas malaki siyempre ang premium. Yes. Kasi mas malaki yung risk na tinitake on ng insurance company. Pag lumaki yung premium ng mga insurance sa mga barko, ipapasa siyempre yan sa mga nagsiship ng langis. Kanino ipapasa yan ng mga nagsiship ng langis? Di sa mga consumer. Isa pang yan maaaring maging sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Lagot tayo. Yan ang mabigat. Oo, kasi dati daw kasi pag nag-aaway naman ng Israel at ang Iran, hindi naman tinatarget yung mga paggawaan ng langis. Mga military base. Ngayon, pati yung mga paggawaan ng langis. Ay, hindi na sila nag-iisip nadadali. Hindi, siguro gusto rin nilang pahinain ang ekonomiya ng Iran. Kasi mas konting langis na may ibebenta ng Iran ay masihina siya. Gusto nila magkagulo doon. Yung mga tao patalsikin yung liderato ng Iran ngayon. Oh my God. Pero sabi nila malayo daw mangyari Pero grabe, pag naubos na yung tao, kawawa na. Wala na talaga. Nag-aalisa na nga yung mga tao sa Tehran kasi baka daw meron pang exchange pa. Although ang Japan nanawagan na, kinundina niya ang Israel at nanawagan na mag-de-escalate na kayo dyan. De-escalate. Ibig sabihin, cool lang mga pare ko. Chill. Chillax. Kalma. Tranquilo. Oh, yeah. Muchas gracias. Sige. Chill lang. Kaya lang, napakahirap mag-chill kung ikaw ay pinagloloko katulad nito, eto, natatawa na lang tayo rito. Naglabas ng pahayag! Si Pangulong Marcos. Ano daw? Siya ba ay magiging napakahigpit? Napakahigpit. Saan? Sa kanyang pag-a-assess o kanyang pag-a-analyze o pagsusuri ng performance ng mga opisyal ng gobyerno. Yung hindi daw magdi-deliver, tatanggalin sa pwesto. Right. Ang problema, yung unang-una, yung definitional delivery.
Ang definition nila ng delivery, yung gagawin yung gusto niya mangyari at all cost, kahit mali. kahit labag sa batas, kahit labag sa konstitusyon, katulad ni Torre, di ba, ginantimpalaan. Sa paglabag niya sa konstitusyon, ginantimpalaan siya. Di ba? Si Rebullion, ni-retain. Sa paglabag niya sa konstitusyon, si Boying, Boying. Oo. Maraming ganyan. Wala namang inaalis eh. Si J. Ruiz nga, nakipagkontrata sa gobyerno, ni-reappoint. Nakita na niyan yung tutol, yung pagtutol. Nakita na niyang may baggage. May political baggage na agad pagpasok sa Presidential Communications Office nung pinuno, nung sekretary. Nakita na nga niyang dinefer na ng Commission on Appointments yung confirmation ni Ruiz. Opo. Signal na po yun eh. That is the writing on the wall. Oh my God. Na ayaw noong nasa Commission on Appointments dito sa iyong nominee. Bakit mo pa i-re-appoint? Napakahalaga ba? Wala namang pwedeng mag-communicate na hindi nakipagkontrata sa gobyerno at walang masasabi na from day one wala nang ginawa kundi sa halip na yung Pangulo ang depensahan, sarili niya dinidepensahan. Mali yun. Yung kanyang scandal, so to speak. Tama man yun o mali, meron eh. Di ba dapat ang gabinete is just like Caesar's wife? Yes. Dapat walang bahid ng kahit anong dumi. Oo. Ang ginagawa niyo, mga military, tinatanggal niya, yung alam niya hindi kakampi, etc., etc. Yung mga tao, yung cabinet, wala nang naniniwala dyan eh. Parang nasisira siya ng advisor yata. Yung mga revamp na yan, wala na naniniwala kasi wala naman tinatanggal eh. Tatanggalin mo yung pinakamatino, si Maynard Guevara. Sino matutuwa sa iyo niyan? Dahil lang hindi yung stand mo ay salungat. Talagang yun naman talaga ang trabaho ng Solicitor General. To correct. The People's Tribune, to correct. To advise. Mali yung pag ayaw niya yung advice, kahit tama, ayaw niya. O, diba? Kamote. Yan ang mabigat eh. Ibig sabihin, nagiging negative tuloy yung itsura ng presidente natin. Kawawa naman. Alam mo, sa sobrang baba ng kredibilidad niya. Di ba ngayon ay Martes? Yung ano niya, presyento. Di ba Martes ngayon? Opo. Pag pumunta siya pag nag-broadcast siya, sinabi niya, mga kababayan! Mga kababayan, ngayon ay Martes. Tingnan mo pa sa kalendaryo mo sa Google kung tama yung sinasabi niya. Bakit paniniwalaan? Mga kababayan, sabi niya, ngayon ay June 17. Tingnan mo muna. Oo nga, check mo na, hindi po ba siya paniniwalaan? Hindi agad-agad. Yun lang. Yun ang nangyayaring kapwitan sa ating yan, Sayang naman. Kare-reject lang, sinabi lang, titingnan natin yung performance, reset, cabinet reset. Dire-appoint mo. Yung basically, binaypass ng Commission on Appointments, hindi reset yun eh. Buiset yun eh. At saka dami nakabinbit. Iluklok, itry din, di ba? Dapat ganun po wag po yung, kumbaga, itry mo lahat. Lahat na nag-a-apply. Hindi kasi, that should be. Ang nangyayari dito sa ating bansa, akala nila pag sinabi ng Pangulo, ito gagawin natin, ganito, ganon. Akala nila nangyari na. They are substituting words for actions. Bago sasabihin nila, ang achievement ng presidente, sinabi niya ganito, sinabi niya ganon. Kahit po sabihin niya yan, hindi naman mangyayari yan kung hindi niya magagawa. Hindi naman siya Panginoong Diyos pag sinabing let there be light, there was light. Di ba? Hindi naman siya creator eh. Kaya yan ang mabigat, kaya nasisira po ang kredibilidad. We should refrain, Mr. President, from using mga empty words and promises. Unity, nakikita naman, balik ang nangyayari. Anyway,